Alam mo bang noong unang panahon, ang mga korap na pinuno ay hindi lang tinatanggal sa pwesto, kundi sila mismo ay pinaparusahan sa paraang hindi mo kailanman gugustuhing maranasan. Sila'y hindi hinatulan sa apoy, kundi sa hiya, gutom at takot. Mga lider na minsang makapangyarihan, pero tinapos ng kasakiman ang sarili nilang kapalaran. Kaya kung interesado kang malaman ang mga misteryosong parusa sa mga korap noon, tapusin mo ang kwentong to. Dahil sa dulo, malalaman mo kung bakit. Una ay ang katarungan ng mga dato at raja, pre-colonial era. Bago pa dumating ang mga Espanyol, ang mga sinaunang Pilipino ay may sariling batas, ang tinatawag na batas ng bayan o alituntunin ng dato. Sa panahon ng mga dato, ang pinakamahalaga ay tiwala. Kapag nilabag mo yon, hindi lang dangal ang mawawala mo, kundi mismong buhay mo. Sabi ng mga matatanda, kapag ang dato o pinuno ay napatunayang mapang-abuso, magnanakaw sa tribo o gumagamit ng kapangyarihan para sa pansarili, ang mga tao mismo ang huhusga sa kanya. Tinatawag nila ito noon na paghuhusga ng bayan. Ginagawa ito sa gitna ng nayon. Ang pinuno ay itinatali at pinapalibutan ng mga tao at doon ipapahayag kung siya ay karapat-dapat pa bang mamuno. Kapag hindi siya umamin, may isa pang paraan, ang tinatawag na trial by ordeal. Dito, kailangang patunayan ng akusado ang kanyang kalinisan ng bunhi. Paano? Kailangan niyang hawakan ang mainit na bakal. Kapag siya ay nakaligtas ng walang sugat o galos, ibig sabihin, inosente siya. Pero kung hindi, ang parusa ay tiyak kamay ang puputulin o minsan mismong buhay ang kabayaran. Pangalawa, panahon ng mga Espanyol. Pagdating ng mga Espanyol, dumating din ang bagong anyo ng batas at parusa. Ngunit hindi ibig sabihin ay nawala na ang kalupitan. Ang mga gobernadorsilyo, alkalde o opisyal ng simbahan na napatunayang korap o mapang-abuso ay kadalasang ipinapahiya sa publiko. Sa plaza mismo, sila'y tinatali sa poste, habang pinapanood ng mga tao na pinapalo o binabato ng putik. Ngunit para sa malalaking kasalanan tulad ng pandarambong o pag-abuso sa kapangyarihan, may mas mabigat na parusa, ang garot. Ang garote ay isang bakal na upuan na may bakal na tali sa liig. Uupo ang nahatulan at dahan-dahang iikot ang tornilyo sa likod ng kanyang ulo. Unti-unti, sumasakal ito hanggang marinig mo ang tunog ng buto na napuputol. At doon lang siya hihinto kapag wala nang hininga ang tao. Maraming opisyal ng pamahalaan noon ang nakaranas nito, lalo na kapag nagkanulo sa hari ng Espanya o nagbulsa ng buwis. Sinasabing, sa bawat pag-ikot ng garote, naririnig daw sa paligid ang bulong ng mga taong kanyang niloko. At kahit matapos ang bitay, ang kanilang pangalan ay binubura sa talaan ng simbahan. Parang hindi sila kailanman nabuhay. Ito ang pinakamalupit na anyo ng pagkakait sa dangal. Pangatlo, ang panahon ng Katipunan at Unang Republika. Nang itatag ang Katipunan ni Andres Bonifacio, may sarili rin silang batas, mas mabagsik, mas marahas, dahil panahong iyon, buhay o kamatayan ang katumbas ng pagtataksil. Ang mga katipunero ay nanumpa sa harap ng dugo at papel, at kapag nilabag mo ang sumpa, ang parusa ay malinaw, kamatayan. May mga lihim na revolusyonaryong hukuman noon kung saan hinahatulan ng mga pinunong nagkanulo o yung mga kumita habang may digmaan ang mga napatunayang kurap o traidor, pinapatay sa pamamagitan ng baril. Ang parusang iyon ay hindi lang pisikal kundi espiritual. Kapag itinuring kang traidor, wala kang libingan, wala kang pangalan, at sinasabing ang kaluluwa mo'y maglalagalag magpakailanman. Ngayon, isipin mo, kung ganito kabigat ang parusa noon para sa mga korap, bakit sa panahon ngayon tila wala na tayong takot? Bakit ang dating
Garote ng katarungan ay napalitan ng selfie at palusot. At eto pa, kapag ang bayan ay nakakalimot sa hustisya, ang kalikasan mismo ang kikilos. Kaya raw sunod-sunod ang lindol, baha at trahedya dahil sinisingil ng lupa ang dugo ng mga naniloko at pinabayaan. Minsan, hindi mo kailangan ng korte o kulungan para maramdaman ang galit ng tadhana. Dahil ang kasalanan, kahit itago mo, may araw talaga ng paniningil. Kaya ngayon, tanong ko sa'yo, kung noon may garote at paghuhusga ng bayan, ano kaya ang parusang hinihintay ng mga kurap sa panahon natin ngayon? I-comment mo sa baba, walang takas sa hustisya ng tadhana. At kung gusto mong marinig pa ang mga ganitong kwento ng madidilim na kasaysayan, mag-subscribe ka na dahil sa susunod na video, tatalakayin natin ang mga pinagbabawal na parusa sa ilalim ng lumang Pilipinas.